Hello guys, it's been a long time and spring is here. Medyo makapal pang ice dito sa Ashern pero clear na ang way. Medyo marami lang stock like those. Pero all in all, umiinit na. Right now it's I think it's still minus 3 or 2. According to my dashboard, it's minus 2. So spring is here. Grabe ang winter ngayon. Kasi medyo matagal nag-umpisa kasi around I think late early November na nag-start ang snowfall winter. Kaya medyo bumabawi din, medyo late na din natapos. So it's almost mid of April na. Kasi I believe last April at this time I think halos wala ng ice eh. Pero ngayon marami pa din, but siguro sa city kaunti na lang. So matagal-tagal akong hindi nakapag-vlog kasi medyo busy. And wala naman masyadong interesting. Bawal kasing mag-recording sa mga interesting part ng day natin, especially sa work. So konti lang talaga yung interesting na nangyayari. Parang daily chores lang. So ngayon lang ulit ako nakapag-record. So today, I think tomorrow mag-snow na naman. But I hope hindi naman makapal. Mga ano na lang yan, mga tail end na lang ng winter. Magka-carwash muna tayo kasi ang dumi ni Bluey. Kasi galing kami ng city nung nakaraan, hindi pa ako nakakapag-carwash. And like in my previous vlog, pag winter kasi maraming salt, so kailangan alagaan natin ng mabuti yung ating sakyan if gusto nating magtagal, lalo na yung under part nya. So kailangan natin tanggal yung mga salt. So magka-carwash muna tayo, balik ako mamaya. Alright guys, so gwapo na naman ang ating Bluey. Though hindi naman thorough clean yung ginawa natin kasi spray lang, walang sabon. Dahil yung car wash dito is pang mabilisan lang, hindi ka pwedeng magtagal sa loob kasi maraming nagka-car wash, especially these days na spring na. So maraming naglilinis ng car nila. Pero pwede na yan for now. One of these days, pag natunaw na yung mga yelo talaga, and hindi na laging basa ang daan, siguro by the start of summer, around May or early June. Kasi pag spring maulan eh, so lagi pa ring basa ang ulan. Pero as long as matunaw na yung mga ice, we will visit Costco and then bibili tayo ng pressure washer
And ako nang maghuhugas kay Bluey sa bahay. Pero kailangan ko patanungin yung landlord ko kung papayag ba siya na mag-car wash doon. Kung papayag siya, then bibili tayo ng pressure washer. Kasi gusto ko talagang nalilinis ng maayos si Bluey. Ayaw ko madumi. Ganyan ako sa sakyan. So winter lang talaga, wala tayong choice. Kasi syempre, maghugas ka ngayon. Minsan minus 17 or what. Madaling tumigas ang tubig. And then basa pa rin naman. So sayang ang ugas. Mahalaga lang naman is matanggal, malinis yung ilalim, yung pinaka undercarriage nya, para hindi kumapit at hindi kalawangin ng maaga yung sakay natin. Kasi sa Pilipinas hindi ko issue yun dito lang sa Canada. Kasi nga nag-aasin sila ng daan kapag bagong snow. So ngayon, ang pinaka-plan talaga natin is sunduin yung ating little bossing. Pero since maaga pa and wala naman tayong gagawin pa, is ikot ko na lang kayo dito sa Ashern, Manitoba. So titingnan natin kung papakita ko sa inyo kung ano bang meron dito sa Ashern. Ano bang interesting dito? May interesting nga ba? Meron naman. So samahan nyo ako and libutin natin ang Ashern. Maliit lang naman siya. Mas malaki siya compared sa dati naming place. Mas marami rin ng amenities niya, konti. Pero unlike sa other rural towns, medyo maliit pa rin ang Ashern. Pero along Highway 6, simula I think I don't know, after Stonewall, kasi yung Stonewall malaki-laki. After Stonewall, wala na. Ashern na ang isa sa pinakamaganda. Kasi dito may General Hospital. So guys, samahan nyo na lang ako. Iikot ko kayo dito sa Ashern. Alright, let's go! Ikutin natin ang Ashern. Ano bang laman ng Ashern? By the way, ang Ashern pala is one of the rural towns sa Interlake, Manitoba. So nung lumipat kami dito galing Pine Falls, kasi dito natanggap si wife sa bago niyang work, kaya dito tayo napunta. Alright, so itong highway na to is ang Highway 6, one of the longest roads dito sa Manitoba, papuntang Thompson yan. So pag dinediretso nyan, ang labas nyo is going Thompson. So mag-right tayo dito. Ito ang side na yan yung recreational activity area ng Ashern, yan tinatawag na Centennial Hall. Ito naman isang to, yung malaki-laki na yan yung Ashern Arena natin. So dyan ginaganap yung mga iba't ibang activities. Tapos yung side na dyan is yan yung school, Ashern Central School. Okay. And then marami ring street dito, pero usually mga bahay lang. So pupuntahan natin yung mga important amenities na meron ng Ashern. So turn tayo ng right. Kung makikita nyo dun sa bandang dulo, yan yung Home Depot dito sa Ashern. So yan ang number 1 puntahan kung bibili ka ng mga tools or gamit sa bahay, kung may i-repair ka. So yan ang pinupuntahan. Pero isa sa pinakamalaking store kasi ng Canada about sa mga tools or electrical or whatever is Canadian Tire. Okay, so meron din ditong local gasoline station. It's locally owned. So mag-right tayo. Dito tayo sa main street ng Ashern. So iba-ibang meron dito. Meron dito mga barbershop, meron dito mga Ashern foods or parang
convenience store, merong mga appliances store, merong mga ano pa, lecture, family center, resource, ayan, Goodwill store, meron ding Goodyear, and meron din tayo dito tindahan ng mga nandamo kasi nga legal lang marijuana dito. So meron ditong Dollar Town, and then meron ditong furniture, and then meron nandito rin yung MPI, Assured Insurance, tapos may physiotherapy, may dental din, meron din tayong nandito rin sa kabilang side yung post office natin, and then meron din namang Chicken Chef, and then may Tim Hortons din dito kahit malit lang, and then beside ng Tim Hortons is yung Ashearn Pharmacy. Ashearn Pharmacy is the same as the company that I left before we transfer here in Ashearn. And then dito sa left side natin or sa right side, ito yung Co-op. So silipin natin yung Co-op. Yan yung pinakamalaking convenience store dito, yung Co-op. So karamihan dyan bumibili ng mga goods nila. Meron ding hotel, yung mahabang yan sa unahan is hotel. And then yung nandun, yan yung pinaka center ng ating video is yan, dyan nag-aaral yung ating little bossing. Yan ang elementary school. So mamaya 3:30 babalikan natin si little bossing dyan at susunduin natin. Alright, meron din ditong Petro Canada. Yun sa left side natin, yan ay Petro Canada gasoline station. And then papakita ko sa inyo yung hospital kung saan tayo nag-work as pharmacy assistant. So wait muna natin yung mga priority kasi sila ang priority bago tayo mag-go. So it's time for us to go. Let's go. Sa go. Okay, itong nasa right side is Auto Works. So yung place na yan sa left side, yan yung hospital. Makikita nyo, yan ang General Hospital dito sa Ashearn, Manitoba. Yan ang isa sa pinaka advantage ng Ashearn sa ibang town dito sa Highway 6, kasi lahat ng ibang town pumupunta pa dito kapag dating sa healthcare, kasi dito lang merong General Hospital. So sisilipin natin yung loob. Okay. So meron ditong inpatient unit, may personal care home. So yung nandun sa right side, yan yung care home. Ito yung bagong building sa left side. Yan ang acute 1 and 2. Diyan tayo madalas kasi nandyan yung isang Pyxis machine na hinahandle natin. Yan yung entrance dito sa kabilang side. Meron din namang entrance sa kabila sa may emergency side. So ito ang compound ng Ashearn General Hospital. So hindi lang siya health center, it's General Hospital. Meron siyang inpatient, may emergency. Meron tayong several doctors dito. So ikot ko kayo dito sa side na to ng Ashearn. Kasi ang Ashearn is parang nahahati sa dalawang ano na ko nung tawag, side.
Kasi para yung Highway 6 kasi parang hinati, dinaanan sa gitna ang Ashern. So yung side na to is hindi ko alam kung puro white ba yung nakatara dito. Hindi ko pa masyadong na, kasi bago pa lang naman kami, December lang kami lumipat dito. So ito lang siya, as you can see. Hindi naman ganun ka laki, hindi din ganun ka interesting. Tahimik lang siya, like other rural places dito sa Manitoba, Canada. I think dito sa side na to ng Ashern is karamihan dito nakatira is white. Doon sa kabilang side, doon maraming mga natives. So magaganda din ang bahay dito. May nagustuhan nga kaming bahay dito kaso sold na. Yung part na to medyo makapal pa din ng ice or ang snow. Medyo ice na siya kasi matigas-tigas na. Yan yung bahay na yan sa harapan na yan. Yan yung sold na. Mura lang siya. Maganda na yung bahay na yan pero mura lang. I think 100. Magkano ba? 100. Let's see. Wala na yung price. So sold na siya. Gusto sana, type sana namin yan kaso yun nga, sold na. I think 150 lang nabenta. Yung isang bahay na to sa left, let's see, yan yung nasa left na yan. I think binebenta din yan kaso hindi namin masyadong type. Pero pag may chance na kami makabili ng bahay, siguro pag nabayaran natin ng complete si Bluey, bahay naman yung pupuntiryahin natin. Wala tayong gastos. For now, rent muna tayo. So uwi muna tayo sa ating little home. Ito ang aming driveway. I'll be back in a while. So as you can see, may kumpol pa ng ice pero natutunaw na talaga siya. And yung ginawa nating Quincy ng winter. So nag-give up na yung pinaka-entrance. Ayan. Pero yung loob, intact pa siya. Naglalaro pa rin si Ilian dyan. Hindi pa naman siya natutunan ng gusto. Ayan. I think nabutas na. So ayan, yun yung binutas niya. Pero matibay pa din yan, solid pa din. Hindi pa basta-basta bibigay yan. Siguro pag umangat na ng mga plus 20 na ang temperature, tsaka kaya matutunaw ng gusto.
So this is what happening right now. Ayoko kong palabasin ng bahay kasi 16 nyo naman ang kapal ng snow. Kailangan ko pang palahin. So yung pathway namin wala na. Natabunan na naman. Kahapon tuyong-tuyo na yan. Kitang-kita na yung daan. Ngayon wala na ulit. Hi. Winter is really back. So yeah. Buti lang may dumaan sakyan. At least na-flatten ng konti yung portion ng daan. Kung hindi, nako. Para ako nagpapatintero sa snow. Ang kapal na naman. Ay ay ay. Halos magdamag lang yan nag-snow pero kasi 70 to 80% I think yung snow. Hanggang ngayon ang lakas pa din. Feels like February. So what happened to my feet? Tagalang to naman na naman to. Muntik na ako hindi makalabas ng compound. Sobrang kapal ng snow hanggang tuhod. No, hindi naman hanggang tuhod. Siguro konti na lang tuhod na. So alam naman namin mag-snow. Pero hindi naasahan na ganito kakapal, ganito kalakas. Parang may snowstorm na din. Kasi may konting hangin din eh. Pero no choice. We have to go to work no matter what. Okay guys. See you later. Happy snowy spring.